Alright mga idol, so meron tayo dito ang Kawasaki Curve. So ngayon mga idol, konting ano lang dito, modification lang yung gagawin. Ayan, konting modification lang yung gagawin. Papalitan nito voltmeter, ilalagay natin dito sa loob. Meron tayong yung mas maliit na voltmeter. Tapos pipinturahan yung mags. So pipinturahan ng white yan mga idol. Alright. Tapos itong likod, yung mags ganun din. Syempre sa pares. Alright. Tapos lalagyan ng thermal wrap yung tambucho. Tapos mga idol, ito yung kicker, nakaipit. So siguro lilinisin lang yan. Konting adjustment lang gagawin diyan sa kicker. Okay. Tapos syempre, yan, syempre sobrang dumi. Papaandarin ko lang to muna. Hindi kasi umaandar daw eh. Tapos lilinisin. Alright. Ito, papalitan din. Yan. Butas. So papaandarin ko muna to. Hanapin ko muna kung anong problema, kung bakit hindi siya umaandar mga idol. Yung battery nito, natamba kasi 1 year daw. So nakalas ko na yung battery nito eh. Bumili kami ng bago. So nakabili na ng bago. Papalitan namin ng bagong battery. Alright. Testing natin. Kakabit ko muna yung battery. Okay. Okay. Susiyan natin. Oh. Boom. Lobat. Alright. Try natin kung mapandar natin sa push start. Bagong battery. So, lobat. Kakarga na lang natin. Alright mga idol, so tingnan natin yung gas, yung spark plug. So kasi matagal nga itong napa-stock. So 1 year mahigit na. Tapos yun, check na rin yung carburetor, lilinisin. Sa mga nagko-comment mga idol, kung pwede raw bang i-charge yung battery ng nakakabit sa motor, ito na yung sagot. Check natin kung may gas pa. Yan, so mukhang may gas pa to mga idol. Tumataas yun, no? Yung gauge. Ibig sabihin may gas pa siya. So ngayon i-check natin is yung pump niya. Kasi yung gas niya nandito mga idol, yung tangke ng gas. So meron siyang vacuum. So i-check din natin yon. Tapos carburetor. Tapos yung ignition system, yung kuryente niya. So baka wala lang kuryente. Okay. Alright, so sumunod na araw na. So ngayon, eto, titirahin natin mga idol. Kakalasin ko muna tong U-box niya. Yan, yung XL na U-box. Kasi helmet dito. So ito, tornilyong dalawa na to at saka yung dalawang tornilyo doon. Para ma-access ko yung carburetor. Yan, check natin kung nagana yung vacuum, kung umaakyat ba yung gas galing doon sa tangke. Alright. So ito naman yung kakalasin natin. Ayan. Tapos ito yung ating vacuum mga idol. Yan. Yan yung vacuum na papunta sa carburetor. Yan, dyan nagagaling yung gas bago dyan dumadaan yung gas galing dun sa tangke. Alright. So yan, papalitan natin yung yan, malatong na yung hose na yan. Okay, so nabuksan na natin. Alright. So ito naman kakalasin natin. So yan, nakaklip lang yan. So isusuksok lang natin. Tatanggalin lang natin yung nakasuksok na lock. Yan. So ito yung lock nya. Yan. Yan, so ito lock mo lang yan papasok para mag-unlock. Alright. So yan,
Kalas na. Ma-access na natin yung ating spark plug. So, unahin ko munang i-check yung spark plug bago yung vacuum ng gas natin. Alright. Okay, so kalasin na natin to. Ayan. So, yung spark plug niya, medyo rich yung mixture mga idol. Makikita naman natin. So, ganyan kapag rich ang mixture. Parang maitim hanggang sa gilid. Pati dun sa thread ng spark plug kasi nababasa ng gas yan. Ayan, so ganyan ang ginagawa ko kapag sinusukat ko yung gap ng spark plug. Lagaring baka lang. So, 0.75 yung sukat niyan, o kaya 0.75 mm. Yun. Yan. So, kung lilinisin man natin, o lilinisin mo yung spark plug, yan, gamit ka lang ng steel brush na manipis. Magandang gamitin yan. Tanggal talaga yung mga carbon na natitira dyan sa spark plug. Yan, yung mga uling-uling na yan. Tsaka yung mga dumi-dumi sa spark plug, matatanggal yan. So, ganyan lagi ginagawa ko kapag naglilinis ng spark plug. Alright. So, yun. Kabit ko na to. Check na natin kung merong spark or merong kuryente yung ignition natin. Yun. Try. Okay. So, yan. Pinapush start ko to mga idol. So, yun. May kuryente. Alright. Yun. So, isusunod ko na yung vacuum. So, ito yung vacuum mga idol. Ayan. So, check ko yung mga hose nyan. Kung may mga crack. Tingnan natin kung may gasolina lumalabas dito papunta sa carburetor. Gagawin natin, tanggalin lang natin tong hose, tapos ipupush start lang natin. Tingnan natin kung may lumalabas. Pagka wala, so check natin yung mga hose. Medyo malutong na yung hose na to, kaya papalitan ko na rin. Tigas na. Basag na, sobrang lutong. Check natin kung pag may lumabas dito, lilinisin natin yung carburetor. Alright. Pag wala, check natin yung mga hose kung may mga leak. O kaya may mga butas yan. Kung punit na yung mga hose, check natin mamaya. Ito lang lumalabas na dito. Okay, so trace natin yung mga hose tsaka doon sa tangke. Baka sira yung hose na. Alright. Alright mga idol, so nakita ko na yung problema. Posible ito yung problema nya. Yung hose na galing sa tangke. So ito yon. Ayan yung malaki. Ito kasi yung galing dito sa manifold, yung pinaka vacuum nya. Ayan. Tapos ito yung galing sa tangke. Ito yung papunta sa carburetor. So, na-trace ko ito. Ayun o. Punit. So, kaya siguro hindi makahigop yung vacuum kasi butas. So, hangin lang yung nahihigop niya, hindi gasolina. Alright. So, kakalasin natin to. Itong apakan. Para ma-access natin yan. So, papalitan ko yung hose. Alright. Na kasi. So, ganun talaga nangyayari pag duma na yung mga hose. Kasama yan. So, ito buo pa. So, yung galing sa filter papunta dito sa pump. Yan, papunta dyan sa pump. Buo pa naman eh. So, hindi ko muna papalitan. So, ngayon ito-try natin. Ang ginagawa ko kasi binobombahan ko ng hangin dito sa pasokan ng gas.
Pag may lumabas na gas dito, okay. So, try natin bomba ng hangin yung ito. Dito sa pasukan ng gas niya. So, sprayan ko lang yan. Okay. Ganyan lang natin ang basahan. Alright, tapos sa gitna natin yun, no? Sabog agad ang gas, mga idol. Ang lakas. Basa agad, oh. Yun. Alright. So, papalit lang tayo ng hose. Sayang ang gas. Okay, so nakabili na tayo ng hose, mga idol. So, yung binili kong hose ay ito, heavy duty na. So, ito itatapon na natin. Palitan na natin itong hose na to. Alright, so ito ikakabit na natin, mga idol. Think now. Tingnan natin kung lalabas na yung gasolina. Wala pa rin. May lumalabas na gas. May lumabas ng gas dito. So, papalitan ko yung hose na to para ma-check natin kung okay yung vacuum or yung pump. Ay, kabit na yung ating mga hose dito sa vacuum at saka dito sa air suction valve. Pinalitan ko ng mga bagong hose yan. Tinanggal ko yung mga luma, matitigas na kasi. Ito yung galing sa manifold. Ayan. Pahigop. Ito yung galing sa tangke. Ito yung palabas. Ayan. Testingin natin. Tingnan natin kung maglalabas na ng gasolina. Lakas na, oh. Alright. Kakabit ko na ang hose nito. Ayan. Para pag andar, so hihigop na agad ng gas. Alright. Tinanggal ko muna to. Yung hose ng air filter. Para ma-choke ko lang tong carburetor natin. Alright. So may gas na yung carburetor. Testing natin. Try natin kung andar na. Alright. Yun. Naridondo. Choke natin. Andar na, naandar na. Natin ang minor. Alright. Walang bara yung yung carburetor injettings, walang bara. Nagmi-minor eh, oh. Alright.
low na lang yung carburetor kasi medyo mataas yun. Tapos may singaw. Mataas mababa yung minor. Alright. Yun nga pala mga idol. So meron na akong TikTok account mga idol. So follow na rin yung TikTok mga idol. So yung link nasa description ng video kung meron kang app ng TikTok. Pag kinlik mo yan, so madadirect ka na sa TikTok. So maipa-follow mo na ako doon. Alright. So kung wala ka naman TikTok, click mo lang yung gawa ka na rin ng TikTok account mga idol. Alright. So yun. At DIB Moto ang account ko doon mga idol sa TikTok. Ayan. So i-share ko din sa inyo yung mga patungkol din sa motor tsaka yung ibang mga ginagawa rin na ibang TikToker dyan. Alright. So hanggang dito na lang yung video. Tapos abangan nyo na lang sa next part yung kasunod na video nito mga idol. Yung part 2. Yun. So kung hindi ka pa nakasubscribe mga idol, pakiclick mo na nga yung subscribe button dyan sa baba. Tsaka yung notification bell so para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. Alright. Yung mga video na patungkol sa motor mga idol. Alright. So thank you for watching. As always, keep safe, ride safe, stay faithful. God bless mga idol. Peace.